ah, humiwalay na sa kanilang mga paniniwala at humiwalay sa kanilang mga hangarin sa buhay, no? At nakikita natin unti-unti na pong nawawala ang support system ng ni Pangulong Bongbong Marcos. Papaano? Nga naman, wala po tayong nakikita na magandang proyekto or magandang bagay na naibibigay or nagbibigay ng impact sa mga karamihan sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. At this time, mga kababayan, meron na namang isa na kumukontra dito sa kagustuhan ng mga Marcos na talagang usigin, tugisin, pabagsakin ang mga Duterte. Dahil ito, isa na namang abogado, katulad ni Atty. Vic Rodriguez, ang nagtanggol sa mga Duterte dahil sa panggigipit at pagtugis ng Quadcom at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte at sa mga kaalyado po nila. So sa pagtugis, ibig sabihin, ginigipit mga kababayan, pilit binabagsak at pilit tinatanggal ang popularidad. Pero hindi natin may kakaila na imbis na mawala ang popularidad ng mga Duterte, lalo pa po itong sumisikat mga kababayan. Dahil nga, alam natin ngayon na si Pangulong Duterte pa rin ang influential politician na may pinaniniwalaan ng mga tao na mag-iendurso ng mga matitinong politiko. At ngayon, mga kababayan, ipinagtanggol ni Congressman Marcoleta ang mga Duterte, specifically si VP Sara Duterte and the Office of the Vice President sa pambabalahura ng mga tao, ang mga kongresista na kasama ni Congressman Marcoleta. Pero alam natin si Attorney Congressman Marcoleta, mga kababayan, ay talaga namang kumontra na ito diyan sa Kongreso. Kaya nga tinanggal siya sa kanyang komite, hindi ho ba? Pero ngayon, dahil doon mga kababayan, dahil hindi niya nakikita ang patas na pagtingin, ang patas na pamamahala, at patas na pagbibigay ng hustisya sa ating mga kababayan Pilipino sa pamamagitan ng pag-aalaga ng gobyerno sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. Nagsasalita si Atty. Marcoleta. At tayo ay nagpapasalamat dahil may mga matatapang na mga kongresista na handa pa rin isugal ang kanilang pondo para lamang malaman ng taong bayan ng totoo. So, si Congressman Marcoleta, mga kababayan, ay nagsalita patungkol sa mga kabulastugan na ginagawa ng kanyang mga kasama diyan sa Kongreso. At pag-uusapan po natin yan pagkatapos lamang ng ating, siyempre, yung ating patalastas. Nasa na ba yung patalastas natin? Wala na. Ayan o. Pilipinas kong mahal. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At ayun na nga mga kababayan, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, magandang araw sa mga kababayan nating OFW at mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At sana kayo po ay maayos sa buhay, nakakaraos, nakakain ng 3 beses sa isang araw, at syempre ligtas sa anuman na karamdaman sa ating katawan para maharap natin ang mga hamon ng buhay sa pang-araw-araw. At syempre, pinag-uusapan natin kanina, mga kababayan, ay walang iba kundi si Congressman Atty. Marcoleta. Si Congressman Marcoleta, mga kababayan, ay kilala po ito na talagang kalaban ng katiwalian. Dahil kung mapapansin nyo nga, mga kababayan, ito po ay lumaban noon. Nilabanan niya. Kasama siya sa paglaban para buwagin or sugpuin ang katiwalian ng ABS-CBN, yung hindi pagbabayad ng tamang buwis, at yung pandaraya sa gobyerno. At naipasara po nila yan, yung ABS-CBN, dahil may mga paglabag po na natuklasan. Although nakakalungkot dahil marami ang nawalan ng trabaho, pero wala po talagang nakakaligtas sa batas. Kahit sino pa yan, kahit mga Duterte, at kung sino pang Poncio Pilato na nasa Pilipinas, dapat hindi po yan nakakaligtas sa batas. At kung mayroon silang kasalanan, ay dapat lang po silang usigin. Pero kung yung mga kasalanan ay mga gawa-gawa lang, dahil katulad nga na sinasabi ni Kung Kun, kung gumawa daw ng ebidensya si Winston, yung dating general, Winston,
hindi sana mapapalito ang pangalan ni Michael Yam. So, ibig sabihin, sa kanilang bibig na mismo nang galing na ang ebidensya pala ay ginagawa. Huwag naman po sana. But anyway, mga kababayan, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay itong matinding banat ni Congressman Marcoleta dito sa pinagagawa ng Senado, pinagagawa ng Kongreso regarding po dito sa mga kaso-kaso na ibinabato or bintang na ikinakaso nila sa mga Duterte, specifically kay VP Sara Duterte. Na lahat po yan ay nasagot na, pero hindi natin alam kung bakit patuloy pa rin nilang ginagamit ang issue na yan para pabagsakin ng mga Duterte. Wala na nga naman silang may sampang kaso. Wala naman silang makuhang matinong ebidensya. Dahil kung may kaso or may ebidensya talaga sila, di sana nakakulong na yung mga Duterte na yan. Nakakulong na si VP Sara Duterte dahil kanina-kanino kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay hawak ni Martin Romualdez at ng kanyang pinsan na si Bongbong Marcos at kasama ka ng asawa na si Lisa Marcos. Okay? So, sa tingin nyo, kung may ebidensyang malakas, hindi ba nila maipakukulong si VP Sara Duterte? Hindi ba nila mapapakulong si dating President Duterte kung may ebidensya sila? Malamang sa alamang. Ha? May papakulong nila yan. Ha? Kung mayroon silang matibay na ebidensya kasi sila po ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. So, bakit hindi nila maipakulong? Diba? Bakit hindi nila maipakulong dito sa Pilipinas at kinakailangan pa nila ng ICC para tulungan sila para pabagsakin ng mga Duterte? Ibig sabihin lang yan, mga kababayan, wala silang matinong ebidensya. O si Tebes, nasaan si Tebes? Sabi nila, terorista. Di ba? Pumakatay tao, maraming pinatay. O ba't di nila mapakulong? Ba't di nila mapauwi dito? Dahil nga, wala po silang matibay na ebidensya. At syempre, lumalaban din yung si Tebes, si General Bantag. Di ba? O hindi rin nila mahuli-huli. Tapos ngayon, yung mga matatapang na hindi nagtatago, doon sila gumaganti ngayon. Yung mga nandito sa Pilipinas, ang pinagtitripan nila, nakakala nila, kakayanin nila. Yung mga Duterte, si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinagtitripan nila na hindi na po makatao yung pinagagawa, lalo-lalo na yung ginawa nila sa KOJC. Diba? At ako, noon pa man bilib na ako dito kay Congressman Marcoleta na magiging senator ito sa 2025. Bilib na ako nito noong sa ABS-CBN pa lang. Pero medyo umiba-iba rin yung ano niya, umiiba-iba yung lipad-lipad niya dati, medyo pumaling-paling, kaya binanata natin to, si Atty. Marcoleta. Pero ganun pa man, wala naman perpektong tao. Hindi naman tayo magikero para makita natin kung tama ang ginagawa natin, tama ba yung desisyon na gagawin natin para makita natin yung magiging resulta in the future. Ganun ang nangyari kay Congressman Marcoleta. Umanib siya kay Pangulong Bongbong Marcos, tumakbo pa nga siyang senador, di ba? Tatakbo pa nga siyang senador sa slate kasama ng Uniteam. Di ba? Pero umatras siya dahil hindi natin malamang dahilan. Siguro alam niya na medyo hindi siya mananalo, pero nung mga panahon na yun sikat siya eh. So may pag-asa siyang manalo. It's either iniisip niya baka hindi siya manalo or baka hindi niya nagustuhan yung pamamalakad at plataforma ng kanyang aaniban na partido nung siya ay tumatakbo. Kaya nauwi po yun, mga kababayan, no? Nauwi po yun sa kanyang pag-atras sa pagtakbo ng 2022 election. Now, itong si Congressman Marcoleta ay isa rin po ito na iglesia, no? Isang iglesia. At medyo natatandaan natin na nababanggit yung pangalang Iglesia ni Cristo doon sa mga investigasyon nila diyan sa Kongreso. Hindi ho ba? At ang mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan, hindi po yan nakikialam sa politika pagkatapos ng eleksyon. Wala nang pakialam yung Iglesia ni Cristo. Pero bakit nyo binabanggit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo na wala namang yung pakialam sa inyo, di ba? Kasi wala namang kayong nagagawa sa gobyerno, di ba? Sinong gustong nakakausap ng mga Iglesia ni Cristo? Di ba yung mga Duterte, yung mag-amang Duterte, nakailang pabalik-balik na dyan sa Iglesia ni Cristo, pero itong mga damuho, inimbitahan ba sila ng Iglesia ni Cristo? Hindi. Di ba? At kahit pa paano, pakonti-konti, ay nagsasalita ang Iglesia ni Cristo. Katulad noong dati, nang hindi sila pabor sa People's Initiative, binoise out nila yon na hindi sila pabor. At syempre, bilang Iglesia ni Cristo itong si Atty. Marcoleta, siguro nasasaktan din yan dahil dinadamay yung kongresyo namin na wala namang kinalaman. Pero walang kinalaman sa kaso, pero may kinalaman sa pagkakapanalo nyo, Bongbong Marcos Jr. Dahil kayo ang sinuportahan
ng Iglesia ni Cristo through the effort of BP Sara Duterte. Kung hindi naman si BP Sara Duterte ang kaalyado niya ni Bongbong Marcos, di ko alam kung susuportahan niya ng mga Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Oh. Kaya nga napaka-importante na pabayaan natin maging independent ang mga kongregasyon. Hindi, wag natin silang pakialaman, 'di ba? Lang yan nakikisali lang yan pagka-eleksyon. Kung sino iboboto, mag-a-announce sila kung sino iboboto, yun lang yun. Pero hindi sila nakikialam sa politika. Pero sila ay tumutulong sa mga Pilipino. Sila ay tumutulong sa Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga relief goods, pagbibigay ng kung ano-ano, shelter and all that, katulad din ng KOJC. Okay? Kingdom of Jesus Christ na simulat sa pool ng pagkakatatag ng Kingdom of Jesus Christ, sila po ay tumutulong na. Tumutulong at mas masarap pa, mas higit pa ang tulong na ibinibigay nila doon sa kakarampot na ibinabato ng mga nasa gobyerno para lang mapunta sa inyo. 'Di ba? Sa helicopter ibabato sa iyo. Pababa, ibabato sa iyo yung mga naka-plastic, bato, ganyan. Ano yung pakakainin niyo, mga hayop? 'Di ba? Dapat nagbigay ka na rin lang, effortan mo na. Nagbigay ka na rin lang ng bigas, sarapan mo na. Nagbigay ka na lang din naman ng dilata, sarapan mo na. Hindi yung pinakamura na mga noodles yung nabibigay. Yung pinakamurang dilata, yun ang pinabibigay. Alam niyo kung ano pinabibigay ni Pastor? Spam. 'Di ba? At ang bigas na pinabibigay, jasmine rice. At hindi basta-basta, napakarami. Siksik-liglig umaapaw. Katulad din ng pinamimigay ng Iglesia ni Cristo. Dahil meron po ako. Karamihan sa kamag-anak ko dito sa Maynila, lahat sila Iglesia ni Cristo. Oo. Kaya alam ko kung paano magpalakad ang Iglesia ni Cristo. Dati nga, sumasamba-samba na rin ako dyan Nawala lang ako, umalis lang ako doon sa tinitira ko dati, kaya hindi natuloy. Diba? Pero, believe ako sa pamamalakad ng Iglesia ni Cristo. Malinis, organize, at talaga namang magagalang. Oo. Naihahalin tulad ko nga yung dalawa Yung Iglesia ni Cristo at KOJC, pareha sila Sa pagsamba, hiwalay ang babae sa lalaki. Diba? Oo. Nakahiwalay. Ang tirahan ng babae, hiwalay sa tirahan ng mga lalaki. Ganon. Tsaka, lahat yung dalawang yan, ang KOJC, tsaka Iglesia ni Cristo, lahat ng mga miyembro dyan, marami na po tayo nakahalubilo. Kaya alam natin kung paano natin sila pakikitunguhan at kaya tayo nakakapagsalita ng ganito. Okay? So ngayon, mga kababayan, dahil nga sa hindi patas na pagtingin at pag-execute ng pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga nangyaring hearing na hindi natin alam kung bakit mayroon pang mga ganyan-ganyan, nasasayang lang ang pera ng taong bayan, itong si Atty. Marcoleta, nagsalita na. Panoorin po natin ang kanyang mga sinabi. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Quadcom. Inimbita po ang yan Pinag-uusapan po dito, panahon, yung oras at resources. So, ibig sabihin, mga kababayan, sila po ay nagsasayang ng panahon, nagsasayang ng pera. So, kasi ito kada hearing, mga kababayan, di umano, sabi, may natatanggap daw. Oo. Kaya pala gusto nila mag-hearing, Oo. May natatanggap. Wala namang problema. Kung yung kunin mo, may binagbibigay sa'yo, tanggapin mo. Pero isipin mo kung saan nanggagaling yan. Isipin mo kung nasaan ang gagaling ang ibinibigay sa'yo. Pero, kung sa sarili nilang bulsa nang gagaling ang binibigay sa inyo, wala kaming pakialam dyan. Pero, kung sa kaban ng bayan nang gagaling ang pera na ibinibigay sa inyo, may problema po tayo doon. Diba? Oo. Huwag niyong ubusin ang kaban ng bayan para lamang pabagsakin ang mga politiko na hindi nyo nagugustuhan at pinagkikriticize sa inyo. Tuloy. Yung Quadcom ay isang apat na komite na ang kanilang gawain ay usigi ng isang tao lang. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa. Yun. Eto, matanda na to sa politika si Kong Marcoleta, matanda na sa politika. Pero ang sabi niya, ito po, pinagsama-sama
ang apat na komite, ay ang apat na komite ng Kongreso para tugisin ang isang tao na hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan ng politika. Oo. Ito ang ginagawa nila mga kababayan, ang ginagawa nila, pananakot talaga eh. Pananakot. Kasi ito yung sinasabing whole of the nation approach. Oo. Kumbaga, pinagsasama-sama nila ang ahensya katulad ng ginawa nila sa KOJC. 'Di ba? Pinagsama-sama nila para matakot ang mga tao doon, yung mga miyembro ng KOJC, para ilabas si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Pero 16 days yun, walang natakot. Oo. Oo. Hindi natakot ang mga taga KOJC, hindi kami natakot na nandun kami nung siege na yon. Oo. Yun ang ginagawa nila mga kababayan. Ang ginagawa nila, inu-overpower nila ang isang ahensya ng gobyerno, ibinubuhos nila lahat doon, para pabagsakin ang isang personalidad. Katulad ng ginagawa nila sa mga Duterte, katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Pero imbis na bumagsak si Pastor, lalo pa rin sumisikat ngayon at magiging senador yan. Oo. Tuloy. Na nangyari ito. Ngayon lang nangyari ito. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasakutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskalya. Ito po yung ating National Prosecution Service. Ano sabi ni PRRD? Abogado ka ba? Bakit mo ako pasasagutin ng yes or no? Hindi ka naman abogado. Ano to? Iniimbestigahan nyo ba ako? Ano? Sabi ni Pangulong Duterte yun kay doon sa Makabayan Black, 'di ba? Yun din ang sinasabi ni Kong Marcoleta, 'di ba? Ang pag-iimbestiga ay gawain po yan ng piskal, hindi yan gawain ng Kongreso. Katulad ng ginagawa nila ngayon, 'di ba? Kaya wala sila na ipapasang batas eh. Nandun sila nakafocus sa pagpapabagsak sa mga Duterte at iba pang mga hindi nilang gustong personalidad sa Pilipinas. Sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong piskal. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso. Yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Yon. Hindi na po nagle-legislate. Tinutugis na po yung matama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Akala po nila, direkta kong sinusuportahan yung mag-ama. Maaaring, yun po ay magiging implikasyon dahil nga sa pagsasabi ko na dapat ganito ang gawin natin. Nagkataon lang ang Vice President si Sara Duterte, but I was trying to protect the office of the Vice President, not the person. Nangyari lamang po na si Sara Duterte. Wala nang po magagawa. Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, ganun din ang gagawin ko. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulungan po, sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag na nating oversight function. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Kongres, dapat meron po magbantay doon sa pagpapatupad nito. Wala na pong nagbabantay. Sukat na ito'y naisa batas. Hindi na nila tinitignan kung yung pagpapatupad totoo. Ayun. Saan po na? Yan ang problema. Is from a fat person. Ang sabi ni Attorney Castillon kagabi, napakarami na rin ng batas sa Pilipinas, hindi lang na ipapatupad na maayos, hindi lang nagagamit ng tama. At ito rin po ang sinasabi ni Congressman Marcoleta. Napakarami na nating batas, hindi lang napapatupad. Kaya, ito ginagawa nila sa Quadcom, para hindi na po ito in aid of legislation. Kasi nag-uumapaw na nga po tayo sa batas eh. Katulad ng sinabi natin doon sa topic natin, si Atty. Vic Rodriguez, nag-uumapaw na po ang batas sa Pilipinas. Nagkukulang po tayo sa implementation at nagkukulang po tayo sa execution. Diba? Kasi, nga naman, marami ng batas dyan eh. Diba? Marami ng batas na po pwede natin gamitin para usigin ang isang pinaghihinalaan natin na kriminal, pinaghihinalaan natin na murderer. Po pwede na natin gamitin yun ng mga batas na yun Bakit hindi natin yung ginagamit? Kasi nga,
Pag ginamit natin yon, dalawa lang ang kalalabasan niyan. It's either guilty or not guilty. Ha? Yung inaakusahan nila. Pero dito sa hearing sa Quadcom, mapapahaba pa nila ng mapapahaba yan. Makakapagbitaw pa sila ng mga maanghang na statement para durugin ang pangalan ng mga politiko na gusto nilang babagsakin. Ganun lang po yun. Yun ang problema. Kaya nga tayo, hindi na tayo naniniwala na this is in aid of legislation. Di ba? Kasi napakarami na pong batas. Gamitin natin yung existing na batas para usigin ang isang tao, isang pa na natin doon sa korte. Oo. Bakit pa may mga hearing pa na ganyan? Sa atin wala namang problema mag-hearing pero dapat may kabuluhan yung hearing na gagawin natin. Hindi ho ba? Katulad din dati kila Gordon anak ng Toko Ilang buwan sila nag-hearing doon sa Maparmali, wala naman naparusahan. Hindi naman nila patunayan yung mga inaakusahan nila. 'Di ba? Hindi naman sila nakapagbigay ng kaso o hindi sila nakapagbigay ng mga ebidensya para maisampa yung kaso. Wala rin nangyari, 'di ba? So now, mga kababayan, it's time for us to think na tama pa ba ang pinagagawa ng mga tao natin sa gobyerno. Imbis na yung pera, yung resources, yung oras ng mga taong nasa gobyerno ay nailalaan sa mga bagay na mapapakinabangan ng mga Pilipino, magbibigay ng kagaanan sa mga Pilipino, inuubos nila sa mga hearing na wala namang katuturan. O tingnan nyo, nagpunta na si PRRD, nagpunta na si VP Sara Duterte, nagpunta na si Pastor Apollo Sikibuloy. May nagawa ba silang batas patungkol doon sa iniimbestigahan nila? Wala naman, di ba? Ang ginawa lang nila, pinahiya yung mga resource person, gusto nilang ipahiya yung resource person, pero hindi nila nagawa dahil matatalino yung mga iniimbitahan nila, yung mga Duterte at si Pastor Apollo Sikibuloy. Yeah, it's about time, mga kababayan, na mag-isip-isip po tayo ng malalim. Mag-isip tayo ng maayos kung itong mga nasa gobyerno ngayon, itong mga kongresista ninyo, ito sa mga distrito ninyo, tama pa ba ang ginagawa? Now, kung sa tingin nyo, tama ang ginagawa, boto nyo kung tama ang ginagawa nila. Pero kung mali ang ginagawa nila, katulad ng pagtingin namin, dahil inuusig nila yung mga magiging hadlang sa dadaanan ng kanilang mga amo para maisakatuparan ang kanilang mga kagustuhan sa 2028 election, makisama kayo sa amin. Pumili tayo na maayos na kandidato. Umpisahan natin sa barangay nyo. Doon kayo mag-practice sa barangay nyo. Barangay captain. Diba? Kung yung barangay captain na yan, at matagal na yan dyan, may nagawa na ba? Wala. Palitan nyo na yan kung walang nagagawa. Maghanap kayo ng bago. Dahil ang mga bagong politiko, takot pa yan magnakaw, takot pa yan mangurap sa gobyerno. Dahil ang pag-itutuunan nila ng pansin ay yung kanilang trabaho. Dahil bago nga parang sa ordinaryong trabaho, di ba? Halimbawa, papasok ka sa opisina, papasok ka sa department store, papasok ka sa grocery para magtrabaho. Yung mga unang araw, unang buwan, unang taon mo, masipag ka niyan kasi magpapakitang gilas ka di ba? Ipapakita mo na deserving ka doon sa ibinigay sa yung trabaho, di ba? Katulad din yan sa gobyerno. Kaya nga, itong mga matatagal na sa gobyerno, hindi naman lahat, hindi ko nila lahat, alam na niya ng pasikot-sikot. Alam na nila kung paano ipupuslit ang budget, alam na nila kung paano ibubulsa ang budget, alam na nila kung paano tayo lulukuhin, at alam na nila kung paano nila nanakawin ang kaban ng ating bayan na nagiging dahilan ng paglubog natin sa kahirapan na disin sana tayo ay namamayagpag na sa buong mundo bilang mayamang bansa dahil nandito sa atin ang napakaraming natural resources. Pero imbis na tayo ay yumaman, tayo po ay nasasadlak sa kahirapan dahil sa pagnanakaw ng iilan na dapat sana ay naglilingkod sa ating bayan. Pero ang kanilang pinaglilingkuran, ang sarili nilang kapakanan, pero wala silang pakialam doon sa tunay na dapat nilang pinaglilingkuran. Mga kababayan, malapit na ang eleksyon, maging matalino. And of course, magkita-kita po tayong muli sa susunod na upload. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.